Sir, anong nararamdaman nyo nakapag-bail na po? Anong nararamdaman nyo? Dahan-dahan po. Sir, nararamdaman nyo nakapag-bail na? Opo, nakapag-bail na. Ganun sa harap ng attorney. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. Tapos Pwede pa show attorney ang pa. date niyan, Mas lalong sumiklab ang kontrobersya sa tinaguriang Maleta Boys matapos iharap ni Attorney Levito Baligod sa media ang umano'y screenshots ng mga mensaheng nag-aalok ng milyon-milyong halaga kapalit ng pag-recant ng 4 na dating miyembro ng grupo. Kunin na lang natin yung attorney mamaya. August 6, So last August 6 pa sir yung may last na... o yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can we see the message attorney? If okay lang po. Habang ipinipilit ng kampo ni Baligod na may bribery o financial offers na dahilan kung bakit binawi ng 4 ang kanilang mga naunang salaysay, mariin namang kabaligtaran ang bersyon ng mga nag-recant na nagsabing may umano'y pressure, pangako, coaching at financial assistance bago sila pumirma sa kanilang unang affidavits. Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan natin dito? Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Magkano naman po yung offer attorney? May kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap. Ayon kay Baligod, ipinakita niya sa mga reporter ang ilang screen captures ng umano'y messages na natanggap ng kanyang mga kliyente. May mga numerong 8 o 8 na ayon sa kanyang interpretasyon ay tumutukoy umano sa 8 milyong piso habang may iba pang alleged offers na nasa 20 milyong piso hanggang 25 milyong piso. Pero may malaking tanong, sino ang nagpadala ng mga alok at authentic nga ba ang mga screenshots na ipinakita ni Baligod dahil ilang beses na siyang nabulgar sa kanyang mga kasinungalingan at paggamit di umano ng mga peking photos at ebidensya. Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan? Ibibigay namin lahat ito sa press con, no? Okay. Pero hanapin ko yung ito. Makita. Kasi pinapasakay nila yung nagte-text. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? Sir, 8. Ano? 8 meaning 8 million. Each sir, each. 8 million each from the 14. Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Hindi muna ibinunyag ni Baligod ang pangalan ng umano'y nasa likod nito, ngunit sinabi niyang ibubunyag niya ito in due time. At dito lalo pang umiinit ang kwento. Kung mapapatunayan ang authenticity ng mga screenshots at ang konteksto ng mga mensahe, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa issue ng recantation ng 4 na dating Maleta Boys. Attorney, pwede po ilagay sa dip-dip niyo po. Ganyan yan po yung batang dip-dip po. Attorney yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. retired? Retired na military officer. Yeah. Salamat po attorney. So, Parang po ng contact dito. pag nag-usap kami ni Ombudsman, Pero sa ngayon, hindi pa independenteng napapatunayan na ang mga screenshot ay tunay na nagpapakita ng bribery o na ang mga halagang nabanggit ay aktual na inalok kapalit ng pag-recant. Kumusta po sir? Makakalaya po ba yung ating mga kliyente? wala na palang night court na court, no? Sa Pasay, MTC lang ang available. Hindi lang ang recantation ang pinoproblema ng kampo ni Baligod. Nitong Biyernes, Agosto 7, nagtungo sa Las Piñas RTC ang kanyang 14 na natitirang kliyente, ang tinatawag niyang Brave 14, para ayusin ang piyansa sa kanilang tig-4 na counts ng perjury. So, mababang jurisdiction. Yung RTC, wala na. Pumunta kami sa Manila, wala na rin yung night court doon. So, ang pag-asa na lang is tomorrow.
Ngunit ayon kay Baligod, naantala ang proseso dahil sa tinawag niyang mga artificial requirements, bank cut-off times at kawalan ng night court. Ang resulta, 10 sa kanyang mga kliyente ang hindi nakapag-post ng bail bago matapos ang processing period. Dahil dito, inaresto sila ng Las Piñas PNP, binasahan ng kanilang Miranda rights, sumailalim sa medical examination at dinala sa custodial facility ng Las Piñas. Para kay Baligod, suspicious ang nangyari at lalong naging emosyonal ang abogado matapos magpalipas ng gabi sa labas ng korte habang hinihintay ang pagpapalaya sa kanyang mga kliyente. The 10 who were not able to post bail. Yes, it's highly irregular, no? Kasi in the other courts where we filed bail also, it took us only 2 hours, 3 hours at most. Dito, 8:30 pa lang nandyan na yung staff ko serving already, submitting the documents already. Ba't hindi umabot? I don't know, inupuan nila. And I have 2 instances to prove na merong sadyang pagpapabagal na para hindi makapiyansa ang mga ito ngayon. What were those? Sa isang panawagan sa publiko, sinabi niya, "Mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila." So salamat po sa ating mga kababayan na nagbigay ng tulong. Iginiit niyang mula pa alas 8:30 ng umaga ay hinihintay na nila ang pagproseso ng piyansa at nangamba siyang manatili sa kulungan ang kanyang mga kliyente sa buong weekend. Ang bawat isa sa 10 nakakulong ay nahaharap sa 4 na counts ng perjury na may recommended bail na 18,000 piso bawat count. Ibig sabihin, 72,000 piso bawat akusado multiply by 10 for a total of 720,000 pesos. At matapos ang magdamag na pagkakakulong, nagkaroon din ng magandang balita para sa kampo ni Baligod. Ngayong Saturday, August 8, natapos din ang kinakailangang paperwork at processing. Ayon sa impormasyong ibinigay ng kampo, lahat ng 10 maleta boys ay opisyal ng nakalaya bandang 1:10 ng hapon. Nauna nang naisilbi ang release order at matapos makumpleto ang mga natitirang requirements, nilagdaan ang mga dokumento para sa kanilang pagpapalaya at recall ng warrants. Nagkaroon pa ng palakpakan at sigawan ng suporta mula sa kanilang mga supporters nang ianunsyo ni Baligod na makakalabas na ang kanyang mga kliyente.